namang panibagong tigil pasada sa mga susunod na araw ang grupong Piston. Pero may tigil pasada man o wala, maraming tsuper ang ayaw na talagang pumasada. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, anong plano ng tsuper na hindi papasada? Paano na sila? Cheryl, sa pakikipag-usap nga natin sa mga tsuper kanina ay karamihan sa kanila ay talaga namang gusto ng gumarahing tuluyan dahil nga bukod sa wala ng kinikita ay sunod-sunod pa nga raw yung pagtaas ng presyo ng langis. Yung ilan sa kanila ay nag-iisip na ng panibagong pagkakakitaan kahit maliit lang daw yan at yung ilan naman ay nais na ngang umuwi ng probinsya. Kumbaga sa Tambucho, wala na raw maibubuga ang mga tsuper para kumita ng disente. Halos lahat sila tila gulong na walang hangin at hindi na makausad dahil sa taas ng presyo ng langis. Si Mang Arnold pumapasada na lang para makaipon ng 1,000 pisong puhunan sa maliit na negosyong naiisip. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil eto na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Nawalan na raw ng pag-asa si Mang Arnold na makakabangon pa mula sa nakakaiyak na presyo ng petrolyo. Bukas nga, nakaamba na naman ang panibagong oil price hike. Mataas na nga ang presyo na uubusan pa ng supply ng petrolyo gaya na lang dito sa gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Simula bukas, epektibo na ang halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Kaya posibleng pumalo na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Ang grupong Piston naglabas ng computation. Sa 170 per liter daw na diesel, 25 pesos doon na pupunta sa VAT at excise tax. Kaya kung kumukonsumo sila ng 30 liters kada araw, 750 pesos ang napupunta sa buwis sa langis o katumbas ng 22,500 pesos kada buwan. Perang maiuuwi na sana nila sa kanilang mga pamilya kung tatanggalin ang excise tax. Pero tuloy pa rin ang kaltas ng buwis kaya ang mga tsuper parang mas mahirap pa raw sa daga. Uso na sa driver ngayon altanghap. Yung tawag namin altanghap, pinagsamang almusal, tanghali at hapunan. Isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisan yung kumakalam na sikmura. Itong altanghap na ito ay dulot ito nung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Niluluto na rin ng Piston at iba pang transport group ang mga tigil pasada sa mga susunod na linggo. Pangangalampag daw ito sa gobyerno na aksyonan ng problema sa langis. Ang mga tricycle driver nagpakarga na bago pa magtaas ulit bukas ang presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan pa nga kung anong magagawa natin ito. Sa panahon ngayon, mataas na rin bilihin. Kung hindi orasar, walang pasahero, lugi sa gas. Kasi paghatid ng pasahero, wala ka nang madadampot babalik. Ang isa namang commuters group na mahagi ng libreng tanghalian sa mga tsuper. Isang supot ng adobo at kanin ang kanilang ipinamahagi sa mga dumaraang tsuper. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin, 1,000. Yun yung inipon namin para makapaglunsad nitong kusina. Ang city government ng Maynila naglaan naman ng libreng sakay habang maraming jeep pa rin ang nakagarahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Cheryl, bukod nga sa PUV sector ay kinumusta rin natin yung mga private vehicle owners at kanina nga ay marami rin sa kanila yung nagsabi na nagdadalawang isip na sila na i-keep o panatilihin pa yung kanilang mga unit. Nais na nila itong ibenta at mag-shift na nga doon sa hybrid o yung mga electronic vehicles dahil nga sa sunod-sunod na taas ng presyo ng produktong petrolyo ay naniniwala sila na hindi raw agad-agad naman yung rollback niyan. So sa ngayon ay pinag-iisipan nga nila ay maging praktikal sa mga susunod pang linggo dahil nakikita nila na magtutuloy-tuloy pa nga yung mga mega oil price hike. Cheryl. Rainiel, kumusta na yung bigayan ng ayuda sa mga tsuper? Tapos na ba yun? Cheryl, ayon nga dito sa DSWD, magre-resume yan ngayong linggo pero as of now ay wala pa silang mga specific dates and location. Pero yung nakatoka ngayon ay yung mga provincial PUV driver natin. Sila yung makakatanggap sa ngayon at may mangilan-ngilan pa dito sa may Metro Manila. Sila naman yung mga hindi nabigyan dahil nga doon sa nag-overlap yung kanilang mga detalye o yung mga information noong nakaraang linggo sana na nagbibigayan nga ng ayuda. Pero Cheryl, nung nakausap natin yung ilan na nakatanggap na,
dito na mga tsuper kanina ay sabi nila na pasalamat pa rin sila meron, pero sa ngayon daw ay tila hindi nila naramdaman yon dahil nga naninindigan itong piston na pachi-pachi yung naging sistema nga ng pagbibigay ng ayuda o tinatawag din nila itong band-aid solution na hindi ito pang matagalan at hindi ito mararamdaman sa ganitong klaseng krisis. Cheryl. Rainiel, maliban sa mga tsuper, may nakausap ka bang ilang operator dyan? Kasi, di ba, tiyak na apektado rin sila kapag tuluyan na ngang magdesisyon ang mga tsuper na wag nang bumiyahe. Cheryl, yung mga operator na nakausap natin kanina ay parang sadlak na rin sila dito nga sa nangyayaring krisis. Yung isa na nakausap natin, si Mang Berto, meron siyang 10 unit. Pero sa ngayon ay 5 na lamang yung pinalalabas niya. Biyahe yan ng doon nga sa may ruta ngayon ng Maynila. Pero yung 5 na yon from 1,200 na daily sana na boundary sa kanya, tinapyas niya una ng 800 at nung sumunod nga na linggo ay tinapyasan niya pa ito ng 700. Pero nung ikatlong linggo na, nung 500, kahit 500 na lang yung nais niyang boundary ay hindi pa rin ito mapunan nung kanyang mga tsuper. So sa ngayon, isa na lang yung namamasada doon sa kanyang 10 unit at siya pa mismo yung naglalabas nga ng unit na yon. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.